Kasabay ng pagsirit ng presyo ng langis ang pangamba na magmamahal din ang mga pangunahing bilihin. Kaugnay niyan ay makakausap natin ngayon DTI Secretary Cristina Roque. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Roque. Oh, yan, yung masama ugali, yung makapalang muka. Si Cristina Roque Buiset, yan yung nagsasabi na Noche Buena 500. Tapos ang pagkain daw 150 sa isang araw. O ito, tingnan nyo kung ano kasinungalingan na naman ang sa pagsasabihin nito mga adik na to. Magandang gabi, Corina. Thank you for having me. So ano po ang nakikita ninyong role o iniatang na po sa inyong papel ng inyong ahensya under the state of national energy emergency? Yes, actually, ang pinaka-role namin is to really strictly enforce and monitor that we make sure that the prices of basic necessities and prime commodities that the DTI controls is followed strictly by the groceries and supermarkets. So, nagmo-monitor po kami dito on a daily basis. I see. The last time we spoke, Puta, monitor? Yun ang trabaho, mag-monitor, pumunta lang sa mall. Sarap buhay. Sinisweldo ng taong bayan para pumunta sa grocery at magtingin-tingin. Window shopping yarn. ang sabi po ninyo, meron na pong mga nagsigurado sa ating lahat sa publiko at sa gobyerno na in 6 months ay hindi po sila magtataas ng presyo. Hindi po ba? Ganun pa rin po ba? Hindi po. What I said was there will be no price increase for basic necessities and prime commodities up to April 16. Oh, only up to April 16. Up to April 16. And then from there, actually, every week nag-uusap po kami. So, from our talks next week will determine what will be the next moves of the manufacturers. But So, for now, we assure the public that there will be no price increase for basic necessities and prime commodities. Wala daw price increase. Sige. To April 16. Yung iba po said up to the end of April, no? But for now, for everything, every product in the basic necessities and prime commodity list that DTI monitors, there will be no price increase up to April 16. So, paano po mamamonitor lahat yan? Pwede po bang magsumbong or may hotline po ba ang DTI para kung may nananamantala? Yes, they can call 1-384 or they can email us at report2sec@dti.gov.ph and definitely we will act on it. We have DTI offices in 18 regions. Ayan o, ganyan din ginagawa ni Bongbong. Pasyal-pasyal lang. Pasyal-pasyal, tingin-tingin. Wala naman nangyayari. From Region 1 to Region 18. And we have a department that is really, yun lang po ang ginagawa ng departamento na yon, is to check every day and to monitor and to enforce and to make sure that the prices set by the DTI for these basic necessities and prime commodities are followed strictly. Actually, Corina, there's a list of all these products. They can get it from the DTI website. They can also get it from the social media of DTI. And nakapaskil din po ito sa supermarkets and grocery. So our consumers have a guide kung magkano talaga yung presyo nitong basic necessities and prime commodities na nasa list po ng DTI. O yan o, ito ang sabi dito nitong ulol na to, dito sa report na to. Ayoko nang pakinggan mga hayop na yan. Pero gusto ko lang marinig ninyo, siyempre balita reaksyonan natin hindi ba? O itong sabi niya, wala daw reason para mag-panic buying. Wag daw kayo mag-panic buying, sapat daw ang ating mga produkto. Gago ka pala sapat pala yung produkto Bakit ka nakikialam sa tao kung gusto nila mag-panic buying? Kung ako gusto kong bumili ng 100 noodles, wala kang paki. Kung kaya kong bumili, ba't mo ako pinipigilan? Dapat nga matuwa ka hindi ba? Na nagpa-panic buying ang tao, ibig sabihin marami silang pera. Bobo. Kung makakita ng ganyan, huwag kayong mag-panic buying. Okay lang, hindi kayo mauubusan. Gago. Kung bumili ko ng 100 sardinas, wala kang pakialam. Kung talagang walang shortage ng produkto, mare-replenish yan kahit mag-panic buying kaming lahat. That's actually lahat ng gusto ng mga negosyante, maubos yung mga paninda nila. O ba't pinipigilan mo na maubos yung mga paninda? Ibig sabihin, may shortage tayo ng mga basic commodities at ng mga produkto. Kasi pinipigilan mo mag-panic buying Engot yarn. So wala daw taas presyo, sabi nitong ulupong na ito. Ito sabi ni Ed Lingaw, makinig kayo.
Nagmahal na ang karneng baboy sa ilang palengke habang ang isda nagbabadyaling magtaas presyo ngayong Semana Santa pa naman. O, tayo na. Sorry. Sorry. Wag, bawal yun. Walang hiya naman, no? Tumaas ng presyo. Sabi niya sa April pa. Wala pang April, tumaas na. Ganyan kasinungaling yang Roque. Ganyan kasinungaling si Bongbong. Ganyan kasinungaling tong administrasyon na to. Si Claire, sinungaling na talaga yun. Pinanganak yun. Hinahampas na ng mga magulang niya yung bunganga niya sa sobrang kasinungalingan niya. Pero ganyan kasinungaling yung mga yan. Wala daw taas presyo. Pero ito, taas presyo. Nagtaas na presyo ngayon. Mga walang hiya kayo talaga. Mga sinungaling. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Fatima Baduria. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Department of Agriculture ang Gulong Duhat Market sa Malabon. Maraming supply sa gulay pero ramdam ng mga tindera ang mataas na presyo ng gasolina. Dati bumibiyahe kami 5 times a week. Ngayon, Twice na lang. Nagbigay na ng tulong ang DA sa mga trader at farmers sa Benguet para matiyak na maihahatid ang mga gulay sa Metro Manila. Pagdating sa manok, mababa pa rin naman daw ayon sa DA na nasa 180 pesos kada kilo. nakita rin po natin sa baboy, medyo hanggang 400 po ang liempo relatively. Pero sabi nga po nila, base po dito sa since March, ngayong early March, medyo nagtataas nga daw po, pa 5 piso, pa 10 piso. Pero definitely, nararamdaman na po yung epekto, lalo na po ng presyo ng Alam mo, naiintindihan naman namin yun, madam. Sa mga taga-DA, sa mga lahat ng may mga produkto, naiintindihan naman namin na kailangan yung magtaas ng presyo. Siyempre, nagninegosyo kayo, di ba? Kailangan nyo talagang kumita. And sobrang mahal na rin talaga. And alam naman namin na may krisis na pinagdadaanan ngayon ng bansa. Alam nyo ang problema kasi, yung gobyerno natin ayaw aminin na may krisis. Feeling nila, pag inamin nila na may krisis, nag-fail sila. Kasi nga, syempre, pag umamin ka na may krisis, tatanungin ka, ano ang iyong plano tungkol sa krisis na to? Wala silang plano eh. Kaya mas mabuti, wag na nilang aminin na may krisis. Pag tinanong sila, may krisis ba? Wala. O, kailangan naman, anong plano nyo? Ba't mo kami hanapan ng plano? Wala ngang krisis, di ba? Kasi when you say, yes, we are in a crisis now. Talaga, anong mga krisis yung kinakaharap natin ngayon? We have crisis in energy, we have crisis in oil prices, we have crisis in oil, we have crisis in agricultural products. Okay, so since we have crisis, so what's your plan? Yun na. Dun na ngayon. So nanganganak yung mga tanong every time na umaamin sila sa mga kabubuhan nila. Every time na umaamin sila na may problema Pilipinas, binobombard sila ng mga tanong how to solve the problem. Wala kasi silang paraan or wala silang plano how to solve the problem. Wala. Ang plano lang ng mga yan, pumasok araw-araw, mag-press-con araw-araw, mag-isip kung ano yung gagawin nila araw-araw. Pero yung para sa mga Pilipino, yung plano pang mahabang panahon, wala silang ganun. Kaya hindi nyo ba napapansin, si Claire Castro lagi sinasabi walang problema. Pag tinanong sila maganda ekonomiya, pag tinanong sila marami tayong pagkain, marami tayong bigas, marami tayong langis, marami tayong ganito, hindi traffic sa EDSA, walang krimen. Oo, pag tinanong mo sila, walang nangyayaring problema sa bansang Pilipinas, taliwas doon sa nararamdaman natin. Bakit? Kasi nga, pag umamin sila that there is something wrong, ayun na. Oo, lahat na ng mga katanungan, babagsak sa kanila. There's something wrong. Talaga ba? Ano yung mga something wrong na yan? Ito. Okay. So, anong mga tawag dito, mga measures na gagawin mo para itong mga issues na ito, ma-address mo? Wala silang sagot doon, mga bossing. Nagigets nyo? Yun lang ang trabaho ni Claire Castro. Pumasok araw-araw para magsinungaling. Sabihin sa Pilipinas, sa mga Pilipino na maayos tayo, that the president is working. Walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay